Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupaysay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukhay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kakaiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nagiiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko, saan kita maitutulad upang ikay aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan, sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng iyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha, gaya ng ilog, huwag kang titigil ng kakaiyak. Bumangon ka at humiyaw ng ulit na ulit sa magdamag, sa bawat pasisimula ng oras ng pagbabantay. Kung baga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyo laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mo't mga una.
yaong lahing tinubos mo't itinakda na namagmana. Bundok ng Siyong, tinirahan mo'y gunitain mo na sana. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway, ang labi ng santuaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang, sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat ng nasa loob na sangkap ng mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niyang mga malulupit. Yaong banal na santuaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan nila'y winasak ang templong banal. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin. Ang masamay naglipana sa pook na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot ng api mapahiya. Bayaan mo ang ngalan mo'y purihin ng dukat aba. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Inako ni Jesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang adipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo na ito. At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa salilangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi na kayo, mangyari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinahawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito
at naglingkod sa Kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinasabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang-una po ay paumanhin dahil po nagkaroon ng konting conflict sa schedule. That's why medyo na-delay po ang pagpasok ko dito dahil usually I take the 6 a.m. Mass but I was assigned in 5, no? Kaya meron tayong konting minutong gap. Ang ating ebanghelyo tungkol sa araw na ito ay tungkol sa pagpapagaling. Kahapon, narinig natin sa ebanghelyo ang pagpapagaling sa isang lalaking may ketong, na kung saan nakita natin sa Jesus Nazareno, hindi takot na hawakan ang isang may ketongin na tinuturing na madumi ng lipunan. Hindi pinandirihan ni Jesus na hawakan ang kaniyang mga sugat. Ito ay isang pagpapatunay na ang ating Panginoon kumikilos sa ating lahat. Anumang estado ng ating buhay, tayo man ay makasalanan, tayo man ay nasa ordinaryong pangyayari ng ating buhay, tayo man ay nasa rurok ng tagumpay, ang Panginoon laging nakasalalay sa atin. At dito napansin natin sa ating ebanghelyo, 3 tagpo ng pagpapagaling ni Jesus Nazareno. Unang-una, ang pagpapagaling sa alipin ng kapitan. Ikalawa, pagpapagaling sa biyanan ni San Pedro. At ikatlo, pagpapalayas ng mga demonyo. Ano pong ibig sabihin nito? Si Jesus Nazareno ay ang ating dakilang manggagamot. Marami sa atin, inaakala natin may mga pagkakataon na kapag tayo ay nagkakasakit, ang una nating iniisip, tayo ay pinarurusahan ng Panginoon. Lagi kong sinasabi na ang Diyos mahabagin. Siya ang nagpapagaling ng ating mga sakit. Yung ibang tao, kung iniisip nilang ang Diyos ang nagbibigay ng mga sakit, bakit tayo humihingi ng paggaling sa Diyos? Pwede bang ang Diyos na ang nagbigay ng may sakit at siya pa rin ang magpapagaling? Parang magka-conflict ata. Ang Diyos ang nagpapagaling, ngunit hindi siya nagbibigay ng ating mga malulubhang sakit at karamdaman. Bakit? Minsan, yung pagkakaroon ng sakit ng tao ay sanhi ng katigasan ng ating ulo. Minsan, hindi tayo kumakain ng tama. Minsan, inaabuso natin ang ating mga sarili. May mga pagkakataon din sa buhay natin na kung saan ang pagkakasakit natin ay dahil epekto ng mga kasalanang nagawa natin. Subalit ang Diyos, nariyan siya para pagalingin tayo, para bigyan tayo ng lunas at upang maghilom hindi lamang ang ating mga sugat na pisikal, kung hindi maghilom din ang ating puso at kalooban. Kaya nga sa ginawa ni Jesus sa araw na ito,
ang pagpapagaling na ginagawa niya ay hindi lamang isang pagpapagaling na pisikal. Kung hindi, ito ay pangkalahatang kagalingan. Kagalingang pisikal, kagalingang emosyonal, at kagalingang espiritual. Mabilis gumaling ang pisikal na sakit. Ngunit ang sakit ng kakulangan ng pananampalataya, ito ay mahirap lunasan. Kaya nga pagmasdan ninyo, sa unang pagpapagaling na ginawa ni Jesus, pinuri niya ang kapitan. Anong sinabi niya? Wala akong nakitang kasing laki ng kaniyang pananampalataya. Bakit? Anong sinabi ng kapitan? Panginoon, naniniwala ako, lubos ang pananampalataya mo, na kahit hindi ka na pumunta sa aking tahanan, kahit hindi mo nahawakan ang aking alipin, sa pamamagitan lang ng iyong mga salita, naniniwala ako na makakamit ng aking alipin ang kaniyang kagalingan. Dito, humanga si Jesus sa laki ng pananampalataya ng kapitan. Kaya mga kapatid kay Kristo, bahagi ng ating paggaling, bahagi ng ating paghilom, ang buong pananampalataya. Malaki ang nagagawa ng pananampalataya ng isang tao upang siya ay gumaling at magkamit ng lunas at paghilom. Mga kapatid kay Kristo, nais ni Jesus Nazareno na tayo laay gumaling sa ating mga sakit at karamdaman. Ngunit dapat manampalataya at magtiwala tayo sa kanyang kabutihan, kapangyarihan at mabatalang awa. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng matatag na pananampalataya ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoong Hesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasamin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan naway hindi ituring saan man ang sino man bilang banyaga o dayuhan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasamin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasamin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo. Panginoon, mapasamin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasamin nawa ang iyong pagpapala. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasamin nawa ang iyong pagpapala. Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagpapakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob. Ngayong kami ay nananalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Panginoon, dito ang alaysay.
sa iyong bayang masayang nagsalo. Amin sanang mangalay, gawin mong totoo. Kung alak, tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Yung bayang pumpurit nagkakaisa sa iyo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, kaparin at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria nang hindi bumawas kung hindi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kulugdan mo ang aming paghain sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na birhen, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng Mariang, totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kaming pahintulot sa tukso at jam kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa liputan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at subogad sa bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Maria, alas sa umaga, noon pa man ay itinangika ang iyong diwa, nagangtakdang lulupi kay Satanas. Tao'y liligtas, iyong tunghat kami nga nanambitan, at ang lupa iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming
kamatayan. Kalinisan mo'y ginagalang na pinahina't at makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birheng Maria, kami tulungan. Iyong tungkad kaming nananambita, at ang lupa iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawit sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pamansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinto ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulwalhati ka namin. Magsitayo po.